RKBP Oras. Eksakto ang punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi lang isa, not once. Hindi lang dalawa, not twice. Kundi 3 miyembro ng pamilya Duterte ang target daw pong tumakbo sa pagkasenador sa nanalapit na eleksyon sa susunod na taon. Ito po'y kay nabibilangan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak na sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Ito ang ibininyag ni Vice President Sara Duterte. Ibininyag ni Vice President Sara Duterte batay na rin daw po sa impormasyon ng kanyang ina. Ilang araw matapos siyang mag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Bukod dito, sinabi ni VP Sara na plano rin ng kanyang kapatid na si Baste na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 presidential elections, habang siya naman ay babalik sa pagka-alkalde ng Davao City. Para sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong. Si Doc. Salamat, Doc! Hindi na bago ang ganitong galawan sa politika. Oo. Ngunit nakakagulat kung totoo ang planong ito ng mga Duterte dahil kilala ang dating Pangulo na sumusuporta sa panukalang anti-political dynasty sa bansa. Ang tanong, paano naman si Kitty? Bata pa si Kitty. Ilang taon na ba si Kitty? Nasa 20 na siguro. Pwede na. Gusto mo naman? Pwede na yun. SK, siguro. Pwede pwede. SK. Pwede siya sa SK. Pwede na. Pwede na. Baka Si naman Kitty magtampo. Kasi lahat sila tatakbo na siya na lang hindi. Kitty. Laban tayo dyan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Malamig nga ngayon dito. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bagamat malamig dito sa studio ngayon, ang election fever is on. The heat is on. The heat is on. Ayan. At yan ay sinimulan ni dating Education Secretary, Vice President Sara Duterte sa kanyang isinagawang pagbubunyag. Ang sabi daw ni Doc yung kanina binanggit mo kung batsero. Si Dr. Froilan Calilong. Hindi na daw bago ito.
Pero sa pagka-senador, wala pa akong nabalitaan sa 35 taong kong pamumuhay. 35 and a half Sa kumbachero, kasi mundong ito. magte-36 ka na eh. Oo nga pala. Sa July 19. Next month. Na nagkasabay ang magkapamilya. Nasabay. Kahit dalawa lang, wala eh. Wala pa eh. Natumakbo. Nagpapang-abot. Si Jinggoy, saka si JB. Nitong nakaraan, yung nga pala. Sabay nga pala sila. Pero dati na silang mga senador din. Dati na mga senador, na na-elect sila nang hindi sabay. Ayan, sa mga nakaraang eleksyon. Pero yung tatlo mag-aama, first time ho ito. Kung sakasakaling matutuloy, kauna-unahan po ito. Ho. At sabi ni Professor Dr. Froilan Calilong, bagamat hindi na bagong bagay yung ganyang galawan sa politika, taliwas naman yun do sa mga unang pahayag at alam niyang paniniwala ng dating Pangulo laban sa political dynasty. Parang hindi yata ako bumilib kay Dr. Calilong. Yun na nga isusunod. Ikaw na magsabi kung bakit. Doktor pa naman siya. Doktor pa naman siya at naturingan pa naman siya political analyst. Doc, mukhang yung paniniwalang yun, matagal nang sinira yun eh. Nila mismo. Siya, yun mismo. Di ba? Siya, presidente. Anak niya, vice president. Well, dati nun, mayor ng Davao. Tapos si Pulong, congressman. Hindi pa ba dynasty? Ewan ko kung ano tawag ni Prop. Di ba? Wala ba tayong ibang political analyst? Baka nabigla lang din si Professor at nagulat sa ganung deklarasyon. Kasi nakakagulat naman talaga to, kumbachero. Pero ako naman, kumbachero, dahil kinote ng kanyang ng vice presidente ang kanyang ina. Ito hinuha ko lang. Suspecha lang. Tingin ko ang tawag dito testing the waters. Ayan. Kung ano magiging reaksyon. Magiging reaksyon ng bayan. Dahil testing kaya may halo ring ano ba masasabi? Kaseryosohan o katotohanan o sa akin mukhang hindi seryoso. Mukhang hindi seryoso dahil sila rin maglalaban-laban dahil alam naman natin kapag boboto sa isang matalinong botante sasabihin nun kapag boboto siya ng sabay-sabay, tama na isa sa inyong tatlo. Ganun din naman yun sayang magagamit ko pa yung boto ko sa iba, diba? Yes. Na mahuhusay din at karapat dapat at deserving din na maging senador ng bansa. Totoo yan, kumbachero. Ako naniniwalang yan parang kumbaga bugso lang ng damdamin, kaya meron lang gustong inisin ang ganyang mga pahayag. Mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Pero diyan po sa mga residente ng Embo Barangays, ito ang matindi. Mukhang mawawalan pala kayo ng congressman. Mawawalan ng representative sa Kongreso ang mga taga Embo Barangays. Baka naman sumigaw ang mga taga Embo Barangays na Ampere yan! Ampere! Bakit ganon? Hindi tama, diba? Ampere yan. Bakit ganon? Kawawa naman kami. Talaga. Maring yun ang sabihin ng ibang mga taga Embo Barangays at maring naman sabihin ng iba, okay lang. Lari naman baka may mga ganon din. Diba? Umiismid pa. Umiismid pa. Pero dapat naman talaga laging may boses at may alam naman natin hindi lang naman boses sa Kongreso, kundi alam naman natin na ang mga proyekto diyan din ang gagaling sa Kongreso. Kahit pa nga kumita yung congressman di bali na. Ganun ang paniniwala. Basta't meron yun ang paniniwala pag nagpunta ka sa umpukan sabihin, si ganito tulisan yung si congressman, no?
Oo. At least may napapagawa. At sino ba hindi? Sino ba Sasabihin hindi? pa nung, May ganun, may ganun pa, no? na parang naging yun na ang normal. Yun ang norms. normal, totoo. Ay mamaya, linawin ho natin yan. Alamin natin kung ano magiging resolution dyan nang hindi na naman maging kawawa ang mga taga Embo Barangay. Mag-iingat-ingat po yung mga bibiyahe, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay ngayong mga darating na weekend dahil karaniwan naman na gano'n tunitingnan. Long weekend ba? Long weekend nga pala. Long weekend. Kahit hindi. Mga biyahe sa Japan. Meron palang kumakalat doon na, ayan, alam ni Mother kanina, kinukwento sa akin. Yung sa Korea ba, wala? Meron nga. Meron din. Oo. Yung binabanggit na flesh-eating bacteria. Sus Mariano kain do. Natakot nga ako eh. Nako. Oo. Tutuloy pa ba natin yung lakad natin sa Korea nitong weekend? Kasama ba tayo doon? Hindi pala tayo kasama. Hindi naman tayo niyaya. Hindi sa bagay. Wag kang ano. Hindi ka naman niyaya eh. Naalala naman nga lang natin yan. Tapos ng lahat eh. Buti naalala ko na. Naalala ko na naman yung kalungkutan ko. Oo, di ba? Yun. Yun ho, meron ganung at may mga namatay na kumbatsero. Meron matindi pala itong flesh eating bacteria na yan. Paano ka naman hindi kinakain yung laman mo? Yung laman mo. At hindi malaman kung paano ka nahahawa. Kasi meron daw sa balat. Tapos ang ilang symptoms sa lalamunan, sore throat. Sa ganitong panahon normal o pangkaraniwan na yung sore throat. Pagka medyo nangatay lalamunan mo, alam mo na gagawin mo eh. Oo. Inom ka muna ng maligang, iwas ka muna sa o kaya magmumog ka ng may asin. Yan, ganyan. Oo. Pero ito pala ang flesh-eating bacteria na kailangan ay mabigyan ka kagad ng medical attention in 48 hours. Ganun pala. Dahil fatal, nakamamatay itong sakit na to. Ayan, kukuha ho tayo. Si Mother po namin dito ay nagsasagawa na ng masusing pagsasaliksik, lalo na kung ito'y umabot sa Korea. Kasi magkatabi lang yan eh. Magkatabi lang, ang Japan at ang Korea. Japan at Korea. Oo. Siyempre, naalala din natin tong well-being ng ating mga kasama. May mga idar na yan. Ang tinatamaan pa naman, 50 anyos pataas. What? Yes! Tama-tama na pala talaga si Mother dito. Oo. Kaya nga, tinitingnan natin kung magpapalabas ng pagsasara ng kanilang border ang Korea ng baka Friday. Kumbatsero. Gano'n, sakto-sakto. Saktong-sakto sa biyahe ni Mother. Sakto-sakto. Ay, nako. Jerry at Anthony Tampera. Dos sa DLCH. Pero sa totoo lang naman ba't ka pupunta ng Korea o kaya ng Japan ngayon? Napakainit. Mainit. Napakainit. Dito lang lalayo ka pa. Dito sa atin. Dito yung binabanggit ko kumbatsero na dito lang sa paligid ng DZRH. Ay napakaganda. At eto, uulan ng naggagandahang kandidata mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalawang araw po ng Aliwan Fiesta 2024, tunghayan po natin ang pagpapakitang gilas ng mga kandidata sa Day 2. Reyna ng Aliwan Pageant Night na gaganapin sa Aliw Theater alas 7 ng gabi. Makakasama rin natin ang Filipino singer-songwriter mula sa The Voice Philippines na si Daryl Ong para haranahin ang mga kandidata on stage. Exciting ito, kaya naman see you there! Teka muna, kailan ba yung Day 2 na yan? Sa Friday. Sa Friday. Yung Day 1, Mother, anong mangyayari sa Day 1? Ito yung may mga float. Masaya ito. Masaya ito. Diba, nung nakaraang taon lang. Sana lang wag umulan ha. Kaya sabi, ito may concert, may concert pala. Tugtog ng Aliwan competition, June 27. Alas 5 na nga po yan. Bukas na yan. Iba. Masaya ho ito. Kinukumbida ho namin kayo
na pumunta ho dito sa CCP complex sa harapan Walang ng bayad to, DZRH. Wala akong Walang bayad. bayad to. Baka meron pang mang-scam sa inyo, ha. At kung saan ay dito makikita ninyo ang bukod sa nagagandahang mga kandidatang yan mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, syempre yung kultura, yung pagkain, Yes. at ibang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon, mabibili nyo ho yan dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Yung Itong, regional bazaar. Regional bazaar. Alam mo, nakaka-proud itong ginagawang ito ng Manila Broadcasting Company. Totoo yan. Dahil pambihira itong mangyari. Bihira. Na- At mahirap mag-organize ng ganyan. Napakahirap mag-organize. Oo. Kaya yung mga nasa likod po nitong proyektong ito, ngayon pa lang binabati na po namin kayo na congratulations. We are very proud of you. Yehey! Wala ba tayo dyan? Ayan ang tanong. Oras po natin. Anya, Mr. Jalomtang, Lakyam, Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wednesday, June 26, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos nagbunga raw po ng $19 billion na halaga ng mga proyekto. Mas mababang pasahe sa eroplano sa susunod na buwan, kasado na. Halaga ng piso bahagyang nakabawi kontra dolyar. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Attorney Vit Aguirre, re-arrest baka ng kaso ni dating Secretary Laila de Lima. Isang babae nahulog sa riles ng LRT sa Maynila, sugatan. 20 pakete ng shabu na may Chinese markings na ispatang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ibinida po ng Department of Trade and Industry na umabot na sa $19 billion ang katumbas ng halos 1.1 trillion pesos ang halaga ng mga proyektong natupad na mula sa mga official foreign trips ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa tinukoy ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang 65 proyektong nakarehistro sa Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority na nasa huling yugtunan ng pagpaparehistro o tumatakbo na, habang 32 ang nasa proseso na ang kanilang registration sa investment promotion agencies, nakakahalaga ng $17 billion. Sinabi ni Pascual na 12 proyekto naman ang nasa Category 6 o nag-ooperate na at nagkakahalaga ng $19.3 billion. Ito ay mas malaki sa 14 billion actualized projects na iniulat din ng DTI noong Pebrero. So, ito totoo to ha, yung totoong pumasok na dito ha. Oo, andito na. Hindi pledge to ha. Hindi yung hindi pangako, hindi salita. Hindi nagkatawang proyekto na. Nagkatawang proyekto na. Alas 6:27 na umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Sa mga mahilig mag-travel, may good news ang Civil Aeronautics Board. Inaasahang bababa ang pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan
Kasunod po ng kautusan ng ahensya na bawasan ang sinisingil na fuel surcharge o ang karagdagang bayad ng mga pasahero para sa jet fuel. Dahil dito mula sa level 8 ay bababa ang fuel surcharge sa level 5 mula July 1 hanggang 31 ngayong taon. Ibig sabihin po ay magiging 151 pesos hanggang 542 ang fuel surcharge para sa domestic flights. Ito po ay mula sa kasalukuyang 185 to 665. Magiging 500 pesos hanggang 3,700 naman mula sa kasalukuyang 4,500 ang surcharge sa international flights. Ano ba hinihintay nyo? Biyahin na! Samantala, bahagyang nakabawi ang palitan ng piso kontra sa US dollar. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa kahapon sa 58.77 kada dolyar. Ito ay malakas ng konti kung ikukumpara sa 58.80 na palitan noong June 24, noong Lunes. Ito ay nangangahulugan na mas mataas ang volume ng piso na umabot sa 814 million pesos kumpara sa 559 million na naitala noong Lunes. Lakyam, Diap Kauhon, 6:29 ng umaga, inihahanda na ni dating Senador Laila de Lima ang kasong isasampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga individual na umano'y nagsabuatan para isangkot siya sa illegal na droga at makulong sa loob ng 7 taon. Ang planong kasuhan ng dating Pangulo ay inanunsyo ni de Lima matapos siyang maabsuelto ng husgado sa huli niyang kasong may kinalaman pa rin sa illegal drugs. Bukod kay Duterte, kasama sa kakasuhan ni de Lima si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang dating opisyal ng nakaraang administrasyon. Tinawag naman na grave error ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo ang ginawang pag-absuelto ng korte kay Senator Laila de Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Panelo na ginamit ng korte ang pagbawi ng mga testimonya laban kay de Lima kahit walang ebidensya na pinilit ang mga testigo. Kaya sabi ni Panelo, hindi dapat binaliwala ng hukuman ang mga naunang salaysay o testimonya ng mga testigo. Alas 6:30 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Isang 50 anyos na babae ang naunang iniulat na tumalon sa riles ng LRT1 sa Doroteo Jose Station ang nahilo pala, nawala ng malay at nahulog. Naku po, Ito po ang paglilinaw ng Manila Police District batay na rin sa resulta ng kanilang investigasyon. Dahil sa insidente, hindi siya nagpatiwakal. Hindi, nahilo. Nahilo lang. Nahilo, baka sa init o baka mataas ang BP nito. Ayan. Dahil sa insidente, pansamantala po natigil ang operasyon ng LRT1 bago mag-alauna ng hapon kahapon, ngunit kaagad din namang naibalik sa normal makalipas ang ilang minuto. Sa report ng pulisya, sinasabing casually waiting ang biktima sa tren na patungong Baclaran Station nang mahulog at mawala ng malay. Ito, ayon sa mabuti hindi na gulungan, ano? Oo, paparating pa naman ng mga ayun, nasa ilalim na nung tren tren. Ayan, yan na mismo. Ayon sa mister ng hindi pinangalan ng biktima, eto na nga pala, may health history ng hypertension at stroke ang 50 anyos na ginang. Nasa maayos ng kondisyon ang nasabing pasahero na nagtamo lamang ng minor injury. 24 na pakete naman ang hinihinalang shabu ang namataan ng dalawang mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng West Philippine Sea sa San Juan, Ilocos Sur. Ayon kay Police Major Benjamin Raquidan, hepe ng San Juan Police Station, nakita ng dalawang mangingisda ang mga pakete ng suspected shabu na nakalagay sa transparent plastic na may Chinese markings nang pauwi na sila galing sa pangingisda. Sinabi ni Major Raquidan na ang Chinese markings ay may itong mga ay may estimated weight na humigit kumulang sa 1 kilo ang bawat pakete. Marami pala. Akala ko may paketing parang sachet lang sachet. Parang pakete lang na sigarilyo. Hindi. Ang laki pala. Sa inisyal na pagsusuri ng Provincial Forensic Unit, tinukoy ang natagpo ang 24 na pakete bilang shabu. Ayun na nga, shabu na nga pala. At ang kabuang halaga nito ay nasa 162.5
1.6 million pesos. Patuloy sinasagawa ang follow-up operations ng mga otoridad. Ayan nga pala, oh. Ayan nga pala, may picture na. Napakaraming shabu, pinalutang sa dagat. Siguro may kukuha niyan, mayroong sasalo. Malamang, ganun yan. Susunod! Tito Boy! Vice President Sara Duterte, may sugat sa leeg. Uy, napano? Oo. Napano yun? Ba't kaya? Ano bang may nanakit ba sa pangalawang Pangulo? Wag naman sana. At uy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan daw pong may face-off Face off kay dating Secretary Laila De Lima sa Kongreso. sa Kongreso. May hearing? May hearing. Ganun. May hearing pa lang ikinakasa ang Kongreso. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:34 ang ating oras. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. nabati tayo ni Mayor Chris Garbo ng Mabalacat ng happy anniversary. Ay, Mayor Chris. Maya pa ba? Kaya ko nga wala ba tayong pogo dyan sa paligid nyo Kumusta dyan? ba ang mga puguan dyan? Iniikot to. Pagka daw foreign establishment, sinusuy-suy niyang mabuti at baka masingitan siya At may meron ho kaming info na meron pang isa Nako. na susunod na puguan dyan din mismo sa inyong lalawigan. At alam mo ba, kumbachero, meron palang isang dating cabinet official Ayan, na nangungulit sa PAGCOR na isyuhan na ng lisensya itong Porac Pogo Hub. Itong ni-raid nitong Yung ni-raid nung nakaraan. nakaraan na hanggang nung April 26. Nitong bago ang isinagawa ang raid dyan ho sa mga puguan dyan, nangungulit pa. Ayon po sa ilang insiders mula dyan sa PAGCOR, nangungulit pa para aprobahan ang lisensya. Ang lisensya. Sino itong dating opisyal? Dating cabinet secretary. Dating cabinet secretary. Ayan na. Mother, pakinggan mo yon. Sino itong dating cabinet secretary na nangungulit sa PAGCOR? Ayon sa ilang insiders dyan sa PAGCOR, nangungulit sa PAGCOR ilang araw bago ni-raid ang mga puguan dyan. Nako. Sa Pampanga at sa... Clue! Balbon ba ito? Humanda ka, Balbon! Teka muna, nasa linya na pala. Si Comelec Chairman. Baka hinuhulaan pa ni Chairman Ay, tanungin natin. Si Comelec Chairman George Garcia, nasa linya natin. Chairman! Magandang morning! Magandang morning po, Sir Anthony, Sir Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Sino po ang hula ninyo, Chairman? alam ko na yan. Alam na pala ni Chairman. Baka naman tayong dalawa na lang hindi nakakaalam nun. Kaya nga, tapos pinapahulaan pa natin. Oo nga pambihira. Bakit? May boyfriend ka ba? Teka, baka kung saan pa mapunta ang usapan. Chairman, nag-aalala ho kami doon sa mga taga-Embo Barangays. Ibig ho bang sabihin, mawawalan sila ng kinatawan? Naku. Mawawalan sila ng representasyon sa Kongreso? Alam niyo po, Sir Anthony, Sir Jerry, talagang wala naman po magawa ang COMELEC sapagkat kami tagapagpatupad lamang ng batas. Sabi po natin, yung 10 barangays na nanggaling sa Makati na ngayon ay nasa Taguig, makakaboto sila sa national position, makakaboto sila sa local position, mayor, vice mayor, sangguniang panlusod, sumarit hindi sila makakaboto for congressman sapagkat Sir Anthony, Sir Jerry, hindi po namin alam hanggang sa kasalukuyan
saan distrito sila pwedeng isama. Tandaan po natin, kapag ginagawa ang isang distrito, ito po sa pamamagitan ng isang batas. Nakadefine po mismo doon kung ano at ano yung mga barangays na isasama. So kapag po nilagay namin yung 5 barangay sa halimbawa sa isang distrito at yung 5 ay sa kabilang distrito, para pong binabago namin yung batas. Talaga pong yan ay parang panawagan na rin natin na sana ay magkaroon ng batas kung talagang saan ba nakabilang yung 10 barangays na yan o magkikreate ba ng panibagong distrito barangays na yan. Ang pagkikreate ho ng bagong distrito ay through legislation yan, Chairman, ano? Tama po, Sir Anthony, Sir Jerry, at yun din po ang naging implikasyon po sa natitirang 3 barangays naman dyan po sa Makati. Sa second district, 13 sila originally. Ngayon, ay ang tanong po dyan, automatically abolish pa yung 3 na yan. So, yung power to create has the power to abolish. Wala rin po kami. Wala rin. Yung Jerry na i-abolish yung pong yung pong distrito na yan ng second district ng Makati. So yung 10 EMBO barangays ay mawawalan ng kongresista, representasyon, pero yung tatlong naiwan sa Makati na barangays, mag-e-elect sila kahit na 3 barangay lang sila. Hindi pa nga sure Yung po yung implikasyon talaga kasi district pa yun hanggang ngayon nilabas talaga namin ng maaga upang kung merong gusto gumawa ng batas sa amin po naging desisyon at kung dapat ay magawa kagad ng batas para po masolve itong problema po na ito. May sapat pa naman panahon, Chairman, ano? Tama po. Meron pa ho ba? Jerry, kung hindi po kasi namin gagawin, wala pong positive action sa komisyon, walang maki-question, walang madadala at wala pong yung panawagan. Baka pwedeng mabilisan yung magiging decision sa bagay. Ito po bang 10 EMBO barangay sa sasaliksik ninyo qualified na, papasa na dun sa mga criteria para maging isang congressional district? Opo, ay sila po ngayon ang kanila pong registered voter pa lamang po katunying Jerry ay mahigit ng 300,000 registered voters po yan. Pwede na. Opo, ang residente po niyan pag kung hindi tayo nagkakamali, mga kalahating milyon na po. Ang dami. Ang laki nga pala niyan. Land area ba factor pa din yan, requirement? Hindi po. Hindi na. Population yata. Yung batas ay 250,000 basta residente. Hindi sinasabi po natin residente. Malamang naman na po talagang ito ay kwalipikado na isang distrito. Pero yung 3 natira, dahil lumiit naman sila, hindi rin sila automatic na ma-abolish na isang district, Chairman? Yung po yung contention po ng inyong Commission on Elections sapagkat ang kapangyarihan nga po na mag-create ay nando sa Kongreso. Therefore, kapag bigla po namin dineklara ang abolish siya, para po namin binaliwala yung batas na mismong Kongreso rin ang pwede magbaliwala. At kung hindi naman aaksyon ng Kongreso at ipilit ng nila na congressional district to Kung status ko, makakatipid yung kakandidato doon sa 3 barangay na yun. Pwede pa, Chairman, pwede pa ho bang magpalipat ng hindi na naabot kasi June na ngayon. Pagiging botante po, pwede magpalipat. Pero yung pagkandidato, hindi na. Meron po tayong 1 year na residency. So dalawang aksyon pala ang dapat gawin ng Kongreso. Una, magbuo ng isang bagong congressional district para sa 10 barangay, EMBO barangays. At pangalawa, isama yung 3 doon sa existing na distrito doon sa Makati. Tama po, Katunying o Jerry. At pwede rin po mangyari doon sa Makati kung yan ay 3 plus 2 sa nasa kabilang distrito. Pwede pong gawin pa rin 2. Kung hatiin po nila. Hatiin yung... yes. Kung sobrang malaki naman na yun. District at saka itong sa second district. Correct. Pero meantime, Mr. Speaker, Chairman. Your Honor. Palagay ko naman, hindi nyo nalimutan ito. Hindi nyo kung walang magiging action pa sa legal action and legal issue, pwede ho bang halimbawa ang Speaker of the House magsabing, i-adapt na lang muna yan, yung district na yan, yung mga nawalan ng representation na yan, ng katabing district o ng isang congressman para magkaroon din sila ng representation?
Pwede naman po yun. Pwede po ang dating naman po yung mismong distrito na malapit. Oo. Kung sa 10 barangays na yan, parang ang dating caretaker. At tayo po naniniwala, lalong-lalo na po dyan sa Taguig, sina Senator Alan Peter Cayetano at si Ma'am Lani Cayetano, ay hindi nila pababayaan, lalong-lalo na yung mismong bagong 10 barangays na yan. Ayun, ayan. So yung mga taga Embo barangays, wag masyadong mag-alala na kayo'y mawalan ng representasyon. Andyan ang mga pamamaraan. May mga pamamaraan. Last na lang, pahabol na lang po, Mr. Chairman. Total nabanggit namin yung Your Honor kanina. Pwede pa po bang kumandidato si Mayor Alice Guo kahit siya po ay suspended at ngayon po may mga kaso po siyang kinakaharap kung saan-saan? Katanyin ka, Jerry, hindi ko po sasagutin ng diretso dahil maaari po mga-question. Ano po? Pero ganito po, ang isang kandidato, isang tao na hanggang sa kasalukuyan halimbawa ay walang final judgment of conviction. Ay sabihin, kahit nakasuhan na ng kasong kriminal at kabi-kabi ng administrative cases, ay makakatakbo pa rin sa atin pong mga batas. Ibig sabihin, hindi po sila yung i-refuse o tatanggihan at tumanggap ng kanilang certificate of candidacy. Kaya nga lamang, maaari silang maharap sa mga kaso na pwedeng maisampa laban po sa kanila. Kapag sinabing final judgment, hindi ho yung decision ng lower court o ng Court of Appeals, kundi yung Supreme Court na may entry of judgment na. Tama po yan. Maliban na lang kung yung mismong tao ay hindi na nag-apila at tinanggap na yung desisyon ng mas mababang korte. Opo. Okay. Paano po yung kung magpa-file po siya ng kung po ito for academic discussion lang, kung magpa-file po siya ng Certificate of Candidacy pagdating po ng Oktubre, may mga issue po ngayon, may mga issue sa kanyang citizenship. Magiging stricto na ba kayo ngayon doon sa mga hinahanap na citizenship requirement, Mr. Chairman? Kapag po kasi nagpapile, Sir Tunying at Sir Jerry, ng certificates of candidacy ang kahit sino man, wala po hinahanap na dokumento ang COMELEC, yan po yung nakalagay mismo sa batas. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, sapagkat ang duty po ng COMELEC ay ministerial lamang. Sabihin, kapag po kayo nag-file ang inyong candidacy sa kahit anong posisyon, hindi namin kayo hanapan ng birth certificate. Natatandaan niyo po, merong naging desisyon ng Korte Suprema. Nag-require ang COMELEC ng certification na hindi ka drug addict, hindi ka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Yung po ay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional sapagkat sabi ng Korte Suprema, wala naman sa batas ba't kayo nagre-require na magpadagdag ng kahit anong dokumento. Okay. Last na lang, Chairman. Panawagan natin sa mga kababayan po natin, Katunying, Jerry, na sana medyo alerto tayo para sa mga ganyang klaseng kaso. Opo. Okay, last na lang, Chairman. Promise na po ito. Nasubukan na natin na dalawang magkapamilya sabay na tumakbo sa Senado. Kung tatlo po ba? Tulad ito, yung mag-aamang Duterte, meron ho bang pagbabawal o prohibition sa batas sa ganon? Wala rin po tayong batas tungkol dyan. Ito po ay pinapayagan yung mga pagpapile ng mga magkakamag-anak, pagpapile ng pare-pares na family name. Hindi ba na lang kung yung mismo tumatakbo ay nuisance candidate upang makapanggulo lang o makapaglito sa mga patante. Pare-parehas na galing sa isang pamilya, pare-parehas ang apelido, pare-parehas ang posisyon. Pwede ho yan? Pwede po yan dahil wala po tayong anti-political dynasty law sa ating bansa. So pwede pong tumakbo ng sabay-sabay si dating Pangulong Duterte, si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong bilang senador sa 2025 national o senatorial elections? Tama po kayo, Katunying, Jerry, dyan sa sinabi niyo po yan. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang morning! Magandang morning po. Maraming salamat. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. ACS Good. Sa ilan pa nating mga balita, inaprobahan na ng House Committee on Human Rights ang pag-iimbita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon sa war on drugs. Ayon kay sa chairman ng komite na si Congressman Benvenido Abante, nagbago ang kanyang isip sa hindi pag-iimbita sa dating Pangulo matapos marinig ang mabibigat na testimonya ng mga biktima ng drug war. Sakaling matuloy, ito ang unang pagkakataon na maipatawag ng alinmang legislative body ang dating Pangulo
at isinusulong din ang kanilang paghaharap. Matatawag din si dating Secretary Laila De Lima. Sinubukan umanong igurgur o sugatan sa leeg si Vice President Sara Duterte ngunit hindi nagtagumpay. Ito ang sagot ng Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansing sugat sa kanyang leeg sa isang maikling video na makikita sa social media. Hindi naman malinaw sa ngayon kung sino ang nagtangkang manakit sa Vice Presidente at kung sino ang nagvideo ng kanyang sagot hinggil sa kanyang sugat sa leeg. Matindi yun kung totoo yun, ano? Biruin mo, Vice Presidente, tatangkain mo ng ganyan. Wala bang surgery o kasi kung sugat na sinaktang sugatan o galing sa away, palagay ko hindi. Hindi naman sana. At sana siya ay nasa mabuting kalusugan. Okay lang sana si BP. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Kulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ito palang binabanggit namin sa inyong flesh-eating bacteria. Nako, ayan na naman. Yan sa Japan. Hindi, kumbatsero, kailangan ding mababalaan natin ang ating mga... Sa dami ng mga Pilipino na nagpupunta sa Japan, meron na rin daw pala nitong ibang kaso rin sa ibang bansa. Sa Amerika, sa Australia. Pero dito ho sa Japan, sa first 6 months lang ng 2024, more than 1,000 cases ang naitala nila at meron ng mahigit 70 na namatay. Grabe, no? Oo, dito sa flesh-eating bacteria na ito, na ang tawag STSS. STSS. Up to 30% of STSS infections are fatal. Nasa 30% ng mga naimpeksyon sa SSS STSS ay nakakamatay. Ayan. Ay namatay. Maring itanong ng mga And you may be wondering why. Mapagtanong. Those who are very curious and frequently ask questions. What? Ano? What and why? At bakit? What are the symptoms? Ayan, ito na. The condition usually starts... Ang kondisyon ay pangkaraniwang nagsisimula with a fever. Sa FIBA. Basketball. With the FIBA. Basketball. FIBA. FIBA. Sa lagnat. Chills. Panginginig. Muscle aches. Pagsakit ng kalamnan. Nausea or vomiting. Pagsusuka. But, ngunit, can become life-threatening. Maring delikado sa buhay. In 24 to 48 hours. Sa loob ng 24 oras hanggang 48. Kung left untreated. Kung kaliwa. Yun. Kung kaliwa. Kung kaliwa, tinamaan. Hindi, kapag hindi daw... Kapag hindi nagamot o natugunan. Na-actionan ka agad o kaya nabigyan ka agad ng medical attention. Paano ba ito na ikakalat? Paano ba kumakalat ito? Paano nga diba ba? Yung COVID sa air din, pag nalanghap mo, nasinggot mo o nabugahan ka ng magpe-face mask. Eto, the bacteria most commonly enter the body through a break in the skin. Mother, pakinggan mo mabuti ito. Sa balat pala. Sa balat. Bacteria most commonly enter the body through a break in the skin. Bacteria ay pangkaraniwang pumapasok sa mga bukas
sa balat. Na balat. Which can include burns, cuts, and scrapes, sunog. and insect bites. Yun nga. Pag may kagat ka ng lamok na hindi mo na... makakapasok siya, no? May sugat ka. May kalmot ka. Ayun, may kalmot. May kalmot. May kalmot dyan. May mga kalmot yan. Baka at pupunta kayo ng Japan kung saan mataas ang kaso. Mag-ingat-ingat po kayo. Ingat kayo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa Binabati pala natin DZRH. si GM J. Santiago na nakatutok GM. sa atin. GM, wala ba tayo dyan? Happy birthday din kay Mayor Willie Domingo ng Likab, Nueva Ecija. Ayan, happy birthday Mayor, po. happy birthday po sa inyo. At sa anak ni Mon Samson, si Mary Ashley Samson. Birthday ngayon ni Mary Ashley. Birthday ngayon. Abay, happy birthday. At tayo pala, kumbatsero, ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Dave De Guzman, dating NBI agent. Ito, kumbatsero. Oo nga. Si David De Guzman ay pumanaw nitong June 20. Nagpapaabot din po ng pakikiramay ang kanyang mga katropa, sina Dennis Xavier at Kuya Mel Magno. Si Mel Magno. At mahirap ng pagkagalitong panahon, nagdadalamhati. Yung pakikiramay, napakalaking bagay niyan, kumbatsero. Nasubukan natin pareho yan. Oo. Kapag ka napuntahan ka lang, kahit na walang sabihin makita mo napakalaking ang laking bagay niyan. Ang laking bagay. Sa mga nagdadalamhati. Attorney Nonoy Duca tsaka kay Dr. Carol Duca, magandang morning. Sila daw ay laging nakatutok. Yun. 24 oras. Ganun. Parang si Mr. Jerome Tang at si Jerry Labasan. Oras po natin. Mr. Jerome Tang, congratulations din pala kay LTO Executive Director, pinakabata na Executive Director ng LTO, si Attorney Greg Pua, 35 years old lang. Greg Pua. At ang balik Deputy Administrator ng Marina, si Deputy Administrator Nanette Dinopol. Chityam Kong Puehun, 7:08 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 26 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Tatlong Duterte tatakbong senador sa 2025 elections. Mayor Baste sasabak din sa 2028 presidential elections. Face-off nina dating Pangulong Duterte at dating Secretary Laila De Lima sa House Probe kaugnay sa drug war. Inaabangan na. Senator Bato de la Rosa hindi sisipot. Mga botante sa Embo Barangays hindi makakaboto sa congressional race sa susunod na taon. Visa ban sa mga OFW inalis na ng Kuwait. Naarestong data security officer ng NBI inaming umabot sa halos 100 websites ang kanyang nahack. Love triangle, isa sa anggulong lumutang sa pinaslang na tricycle driver sa Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita. Love triangle ang isa sa mga nakikitang anggulo sa pinaslang na tricycle driver sa Taytay, Rizal. Ito ang limitaw batay sa kwento ng ilang malapit na kaibigan ng 50 anyos na biktimang si Jose Joenefer de Barbo
residente ng Pasig. Sa panayam ng DZRH kay Cornelio Lamata, presidente ng TODA sa kanilang lugar, may naikwento umanong kaalitan si De Barbo noon pa. Bukod niya dito sa nabatid din nilang pakikipagkita ito sa dating kinakasama na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Samantala nakuna naman ang larawan ng isang tanod na ang likuran ng sasakyan ng mga sospek. Sa kwento ni Biazon, nakatambay ang kanilang kahinahinalang mga lalaki. Nakatambay ang kahinahinalang mga lalaki na mistulang inaabangan ang pagdaan ng biktima. Aabot sa 73 websites ng pamahalaan at pribadong kumpanya ang nahak ng inarestong data security officer ng Manila Bulletin na si alias Kangkong. Ang galing niyang si Kangkong. Magaling nga si Kangkong. Pag-amin Pakikinabangan niya, yan. nagawa daw po niyang i-access ang mga website na may servers na nakabase sa ibang bansa. Sabi ng suspect, nag-iwan siya ng larawan sa mga website na kanyang na-compromise at may nakalagay dito na hack by Kangkong Ayun. bilang pruweba. May picture ng kangkong. May kangkong yan, no? Ano kaya, adobong kangkong? Samantala, sinabi ng 24 anyos na si Kangkong na elementary graduate lang siya na nasimulang matuto sa pag-atake ng websites nung 15 anyos siya. Sabi ni Kangkong, ginagawa niya ito noon dahil sa curiosity hanggang sa makilala niya ang Manila Bulletin Senior Technology Officer na si Art Samaniego. Si Samaniego anya ang nag-utos sa kanya na i-hack ang Peacekeeping Operations Center website ng Armed Forces, ang mail server ng National Security Council at recruitment website ng Philippine Army. 3 miyembro ng pamilya Duterte ang tatakbo sa nalalapit na 2025 elections. Ito ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte sa ambush interview ng media sa Cagayan de Oro City. Ayon kay VP Sara, naghahanda na rin ang kanyang kapatid na si Mayor Baste na planong sumabak din sa 2028 presidential elections. Samantalang siya naman ay babalik sa pagkaalkalde sa Davao. Lahat sila raring na tumakbo si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. So 3 ang Duterte next year for Senator? Yes, 3 ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? O sa mama mo? Confirmed yan. Confirmed. Yan. Yan ang pumapayat. Ngayon si VP Sara at gumaganda. Gumaganda lalo si VP. Gumaganda. Si Vice President Sara Duterte. Alas 7:14 na ng umaga, pinayuhan ni Senate President Cheese Escudero si Senator Bato de la Rosa na huwag dadalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa extrajudicial killing sa war on drugs ng Duterte administration. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni de la Rosa na maaga siyang humingi ng payo sa Senate President. Magpayo nga kayo! Iba talaga pagka lalo pa si Cheese Escudero, dating House Minority Leader yan Oo. Kahit wala pa siyang natatanggap na imbitasyon mula sa Kamara, ay humingi na siya ng payo sa kanyang bagong boss, si Senate President Cheese Escudero. Tinukoy ni Senator Bato ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maaaring imbestigahan ng ibang kapulungan ang Senado. As of now, wala pa akong natanggap na official document galing from the Committee on Human Rights ng House of Representatives. Hindi ko pa nga, wala pa kami na-receive. But then, I already sought the guidance of the Senate President, Senator Cheese Escudero, and his guidance to me is not to attend the hearing. So, sinaside niya palagi yung inter-chamber courtesy or inter-parliamentary courtesy. Ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan. Kapag ikaw ay nakaupo ng senador, pero kapag kakandidato ka pa lang na senador, ay pwede kang ipatawag talaga sa hearing sa Congress. Yan, ha? Alas 7:15 ang ating oras, may namumuong face-off sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima sa Kongreso. Ito
Ito ay makaraang imbitahan ng ang dalawa na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Human Rights sa extrajudicial killing kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. Kasunod ito ng back-to-back motion mula kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Committee Chairman Benvenido Abante. Kasama si De Lima sa mga inimbita ng Kamara sa susunod na hearing bukod kina Duterte at Senator Bato de la Rosa dahil isa ang dating senadora na sinasabing naging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Alas 7:16 ng umaga, susunod! Tito Boy! Uy, magandang balita ito sa ating mga manggagawang gustong magpunta sa Kuwait. Tinanggal na raw kumbatsero ang visa ban ng mga domestic helpers doon. At sino itong magaling na singer na lumamlam na ang career dito sa Pilipinas pero hataw ngayon sa Amerika? Lagi daw punuan ang lahat ng pinupuntahang concert, mga gigs. Pogi ba yan? Pogi ba yan? Babae? Babae ba yan? Maganda. Maganda. At pogi. At abangan po ninyo, mga taga-barangay Tambo dyan sa Parañaque, andyan ang ating Malakas Agent X44 na mamimigay ng pera, t-shirt at groceries. Ang pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:17. Ang 45 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:23 ang ating oras. Kumusta ang mga radio DZRH Gaga? Ayan. Diyan sa Roligon, Barangay Tambo, Parañaque. Di ba sabungan yan? Hindi, firing range. May firing range din dyan. Yung araw, sabungan yan kumbatsero at marami tayong nanonood at nakikinig dyan sa Barangay Tambo, Parañaque. Kaya tayo nag-number 1. Ang DZRH ay number 1 po sa Metro Manila. Ayon po sa pinakahuling survey ng Kantar Media. Wala bang palakpak man lang dyan. Palakpakan. Yuhuu! Tayong dalawa lang. Parang tayong dalawa lang masaya. Yuhuu! Ang mga taga-Tambo, Parañaque, masaya ba? RH6, Sherwin Alfaro, go! Anthony Jerry, masayang masaya, pati mga taga-Roligon dito sa may Barangay Tambo, Parañaque. Sa sobrang saya, ito nagsigang na sila ngayon ng bangos. Ayan, Sinigang na bangos. Pagpasok mo sa iskinitang ito, ito, malakihan at malakasan. Uy, ang laking TV ah. Ang laki ng TV. Ang pogi nung nasa TV, oh. Oo. Ano ba yan? Alam mo, cable ba yan o YouTube? Cable ba yan? YouTube. YouTube. YouTube to. Tignan mo naman, no, ang kinis-kinis sa mga skin nyo para kay mga Koreano, wala kayong mga pores. Amuje! Hais? Oo, ang malakasan din na nanonood. Ito, sila Nanay, makikituloy na po. Nanay, Naku, napakaganda at napakalinis sa bahay. Itutuloy ka yan. At may halaman pa sa loob. Oo, yan. Uy, may arwana. May arwana silang alaga. Mukhang yan ang iuulam mamayang tanghali. Dahil ubos na yung bangus, ibinao ng anak. Eto yung anak papasok na. Papasok na sa trabaho, may baon yan. Binaon yung bangus, so arwana mamaya ang iluluto. Nanay, pangalan mo? Marisa Maranyon po. Si Ate Marisa Maranyon. Ate Marisa, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo naman po. Nakatune in po lagi ako sa DZRH. Bakit pinanonood mo? Bakit naman? Bakit? Idol ko po si Jerry Baja kasi Anthony Taberna. Ayun, dahil idol si Jerry Baha
at si Anthony Taberna, meron ka kagad 1,000 pesos. Yun! Bumulot ka agad Plus, siyempre, kukunin ko lang yung pang regalo, ha. Meron pang kasamang regalo yan na grocery bag. Ang ganda ng pagkakaikot, nakakahilo din Para ako'y kino-cover. Siyempre, meron din kasama yan DZRH t-shirt at meron pa grocery bag mula sa DZRH. Yeah, hey! Maraming salamat po sa DZRH and happy anniversary po. Ayun, thank you, Marisa. Salamat po. Sana ko kami magpapasalamat ninyo. Thank you po for making us number 1 sa Kantar survey. Dahil number 1 po ang DZRH sa inyong... Yehey! Congratulations po. Thank you. Congratulations sa inyo dahil kayo na pa number 1 sa amin. Ay, apo, salamat po. Maraming salamat. Ayan na. Palagay ko, hindi magkakapaalaman. Parehong mababa loob. Parehong masaya. Ayaw di magpatalo ng isa. Mababaan ang loob to. Kayo po talaga ang dahilan dahil nag-number 1 sa latest sa Kantar survey ang DZRH. Kaya naman ubod ang aming pasasalamat. Taos-taos po. Paano ba yun? Taos-taos? Taos puso. Ayun, taos puso. At aming pasasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumututok sa DZRH at patuloy na naniniwala at nakikinig sa ating himpilan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya naman sama-sama tayo, Pilipino. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin! Kampachero, may sasabihin ka ba? May sasabihin ka ba? Oo nga, hinihintay ko rin yung sasabihin mo pero ako na mauna. Ikaw na mauna. Ewan ko lang kung napapansin mo, Kumbachero, na hanggang ngayon may mga tao pala na parang takot magbangko. Yung ba nilalagay lang sa wallet yung kanilang pera o kaya naman iniiwan sa bahay, may baul o kaya natago sa unan, lalim ng unan. Inaalkan siya. Inaalkan siya, yes. Hindi kaya nai-intimidate, Kumbachero, baka iniisip pangmayaman lang kasi yan. Pero isang malaking misconception po yan, mga kababayan, lahat po ay welcome sa bangko. Kasi pinagkakatiwala natin ang pera natin sa kanila. Tapos, syempre, may mga benefits pa rin yan na meron tayong mga benepisyong makukuha in return. Siyempre, Kumbachero, wag tayong matatakot na magpunta sa bangko. Halimbawa, punta ka sa BDO, Kumbachero. Laging may nakaantabay na customer relations officer o assistant para sa ating transaksyon. Sakaling hindi nyo alam yung gagawin. I-guide ka, Kumbachero. Lalo na doon sa mga hindi naman techie. Hindi marunong magpipindot. Kahit po doon sa paggamit ng kanilang mga digital services o yung machines, tuturuan din po nila kayo. Subukan nyo po at pag ando na kayo sa BDO, tiyak na magiging komportable kayo sa tulong ng mga BDO frontliner. Isama nyo na dyan yung mga mababait na gwardiya. Ayun! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:29. Tuloy ang mga pangunahing balita. Hindi muna makakaboto sa congressional race ang mga residente ng 10 Embo barangays na dating nasa jurisdiksyon ng Makati na ngayon ay sakop na ng Taguig. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaari namang bumoto ang mga residente sa Embo barangay sa 2025 elections, ngunit para lamang sa mga kandidato sa pagka-alkalde, vice-alkalde, city council at hindi kasama ang kongresista. Pero yung senador, pwede rin kasama rin ang pagboto ng senador. Yung congressman lang. Pera lang talaga sa congressman. Kabilang sa Embo barangays ang Pembo, Comembo, Sembo, South Sembo, West Rembo, East Rembo, Pitogo, Rizal, Northside at Southside. Paliwanag ni Chairman Garcia, wala pa kasing batas na nagsasabi na isang bagong distrito ang binuo sa Taguig para sa Embo barangay, sabang hindi rin maaaring isama ng COMELEC ang mga botante rito sa ibang distrito. Oras po natin, Kuyang Rolly Romero, 7:30 na ng umaga, Chitiampua. Tinanggal na ng Kuwaiti government ang visa ban sa mga domestic workers mula sa Pilipinas matapos ang isang taong suspensyon. Kasunod ito ng kasunduan sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas upang maipagpatuloy
ang recruitment ng mga domestic workers matapos ang ilang negosasyon. Sa statement inihayag ng Interior Ministry ng Kuwait na pumayag na ang dalawang bansa na bumuo ng Joint Committee kaugnay ng Domestic Labor Affairs. May May 2023 nang suspendihin ng Kuwait ang mga bagong visa para sa mga Filipino workers matapos ang brutal na pagpatay kay Julie B. Ranara. Nagbunso din ito sa Pilipinas upang itigil ang pagpapadala ng mga first-time workers sa Kuwait. Samantala, ang mga residente daw balikan natin ang issue ng Embo Barangays. Dahil mukhang masama ang loob, kumbachero, ng mga taga Embo Barangays. Pero ang sabi po dyan ni Chairman George Garcia, maaari ngang i-consider na isa ng district yung 10 Embo Barangays na yan. Pero kailangan ng batas. Sapat na daw po kasi yung bilang. Sobra-sobra, 300,000 plus voters ang andyan. Pero nilinaw po ni Chairman Garcia na maaari lang ito sa pamamagitan ng isang batas na dapat nalikain ng Kongreso. Actually, kaya sila nag-ingay dito para kumilos ang Kongreso na gumawa ng batas. Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat. At kung hindi man kikilos, kung merong question din sa hukuman. Kaugnay niyan, alamin natin ang reaksyon ng mga taga-Embo Barangay. Santo ng ating RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, nangangambang mga residente ng Embo Barangay sa Taguig at baka mapatiran sila ng programa at benepisyo. Gayon din ang boses sa Kamara. Oras na hindi sila makaboto ng kongresista sa 2025. Sa pag-ikot ng DZRH News dito sa East Rembo at Tembo, 2 sa 10 barangay na inilipat mula Makati patungong Taguig, umahalma ang lahat ng ating nakapanayam. Sa nabanggit na balita, tanong ni Nanay Zenaida, may hari ng karinderya rito, sino ang kanilang magiging kinatawan sa legislatura at hanggang kailan bago sila magkaroon ng distrito. Opinyon naman ng tricycle driver na si Mang Christopher, dapat ay gawa ng Embo Barangays ng sariling District 3 o sariling distrito sa lungsod ng Taguig. Pagkasya naman ni Joyce Ann, street sweeper sa barangay, paano na ang kanilang mga serbisyo sa mga gaya nila kung wala silang ibobotong congressman. Pakinggan natin sila. Dapat nga sa ang gawin ng pamahalaan ng Taguig, yung mga Embo, gawin kaming District 3 para magkaroon naman kami ng sarili namin congressman. Ay, sa palagay ko, ang legislative ba ang Congress? O no? Sino mag-represent ang mga Embo just in case na wala kaming congressman? Yun. Sino ang hahawak sa amin? Hindi naiwan kami sa ere pag ganun. Di ba, kuya? Opo, ate. Opo. Paliwanag ng COMELEC, Jared Anthony, wala pang batas na nagsasaad o gumagawa na bagong distrito kung saan pwede. Dapat ilagay itong Pembo, Comembo, Sembo, South Rembo o South Sembo, West Rembo, East Rembo, Pitogo, Rizal, North Side at South Side. Pero itong Embo Barangay, Jared Anthony, ay dating sakop ng District 2 ng lungsod ng Makati kung saan kongresista ngayon si Luis Campo ng City of Makati. Para sa una-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Exciting din yung mangyayari sa Makati, kumbachero Kaya nga Ang balita natin na tatakbo na mayor ay itong si Senator Nancy Binay. At ang makakalaban niya, si Bayaw. Si Bayaw? Si Bayaw. Nang aano ka Bayaw? Nang aano ka si Congressman Campos. Congressman Campos. Congressman. Kaya, si Mayor Abby? Si Mayor Abby, ang balita natin, tatakbong senador. Tatakbong senador. Tinan mo nga naman yan. Tama-tama. Abangan natin yan. Latest yan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:35 ang ating oras. Sino ito? Sino itong cabinet secretary na isang linggo, ilang araw bago ang raid na isinagawa ng PAOK diyan sa mga puguan diyan sa Porac at sa Porac muna, Porac muna. Nagpa-follow up pa sa PAGCOR para bigyan ng lisensya
Sino yan? Sino? Sino yan? Dating cabinet secretary. Clue. Bakit, Papa? 7:36. Paano? Ano nga? Bakit ako tinatanong mo? Bakit ako tinatanong? Ang tanungin natin yung PAOK. Yung si, PAOK chief. Sabi natin si Papa Gilbert Yusek Gilbert Cruz. Magandang morning! Hi, good morning, Katunying at Ka-Jerry. Magandang umaga po sa inyo. Itong original na Mr. Pogi ng Mr. Pogi ng PNP. Talaga. Ito mo naman. Ito mo, pinakita tuloy namin picture nyo nung kayo general eh. At ang sabi nga nung iba dyan, Papa Ball. Papa Ball talaga. Hindi ba kayo nakita nung nagpa-follow up sa Pagcor? Yusek? Hindi po kami nagkikita nun, sir. Kilala nyo? Clue. Basic po doon sa clue na binigay nyo kanina. Buti. Ang bihira, ang dali pala nung... Dali palang hulaan. Tukoy pala kaagad. Kanina si Chairman, Comelec Chairman Garcia, alam niya kaagad. Dapat magsanay tayo sa bubit ni Deo para nahihirapan tayong magbigay ng clue. Okay. Kubatero. Ang unang tanong po namin, Yusek, hindi po ba nag-follow up sa inyo itong cabinet member na ito kagaya ng pagpa-follow up niya doon sa Pagcor? Wala bang uma-arbor sa inyo niyang Porac at saka Bamban? So far wala naman po ka Jerry and ka Tunying. Wala naman pong nag-follow up sa amin. Tsaka hindi po nila alam na tinatrabaho po namin ito, very secret nga ho. Although may leakage pa rin, pero medyo secret po kasi yung lakad namin. Opo, kasi po meron po kaming natanggap na impormasyon, nabanggit yung secret, na noon daw pong paparating kayo dyan sa Porac, Pampanga, nasasalubong nyo na yung van ng mga tumatakas mula doon sa complex. Tama po yun. Actually, hindi pa po kami papunta nasa nag-a-apply pa lang po kami ng search warrant noon. Nakakatanggap na po kami ng videos na nagtatakasan na po. Kaya nga napilitan kami na madaliin yung pagpunta po dun sa dyan po sa may Porac, Pogo Hub na yan, para po may abutan pa kami. Meron daw yatang kapag may alam silang pag may mangyayari ng raid, may pinatutugtog na kanta. May code. May code. Ano yung kanta, kumbachero? Tune Henry, Kwaila. Parang patutugtugin doon sa buong complex para ma-alert ang lahat na may raid. Mayroong raid na mangyayari. Marami po silang gong doon, Kajer, marami po silang gong doon. Pero iba po yata ang gamit, hindi po rin sa pagtimbre na may nanguhuli po. Iba pa. Hindi, merong binanggit kong batsero yung nakausap natin na merong music. May music na... Pag yun daw ang pinatugtog, Yusek, alam na. Pero yung gong, ano po bang gamit ng gong sa inyong impormasyon, Yusek? Malalaki ito, Katunying, yung halos mas malaki pa sa batya natin, Opo. 2 ulit nun. Nasa loob ito ng mga scamming farm. Every time may nakaka-jackpot, kasi bumoundary ng dun sa kota niya na bawat milyon, may magogong po doon. Tapos, kaya pag medyo oras di peligro na maraming inaantok, nagogong po sila doon. Parang sort of jubilation na, at the same time torture na rin dun sa mga tao sa loob ng scamming hub. Grabe, Natapos nyo na ho ba yan, Yusek, yung i-inspect at pagkuha ng mga ebidensya? Tapos na ho? Apo, tapos na po. Eksakto lang po yung binigay na 10 days ni Judge po. At sa tingin nyo, sapat na po ang mga ebidensya para magkaroon tayo ng airtight case laban sa mga dapat managot? Opo, marami na po tayong nakuha mga dokumento at na pwede po natin gamiting ebidensya po laban po doon sa mga papailan natin ng kaso. Within the week po, Katunying.
and Ka Jerry. Opo. Meron po, balikan ko lang yung kaya naghapura kayo dun sa pag-a-apply ng search warrant na nakita nyo marami na umaalis. So meron po bang mole? Merong mole sa grupo? May naglilik ng info from the inside? Parang ganun, Ka Jerry and Ka Tunying. Kasi meron po kaming nakuha na yung isang enforcer nila. Pag sinabi pong enforcer, ito yung mga nananakit, nurture. Yung sa video niya po kasi, nakita po namin yung footage mismo na tingin ko sa kanya nang galing na nagtatakbuhan. And the same footage po, yung nakita namin doon sa GC o yung sa Viber group po, nung mga Chinese Pogo workers. Yun din po yung nakita namin. So, ang duda po namin, sa kanya po nang galing yung yung impormasyon at siya po yung nagsabi na mag-alisan kayo. Ito po yung Chinese na nahuli po natin na may dala-dala pang 2 mangga. Oo, tama. Nakita po natin yun sa mga balita. Pero ang point nga po katulad nyo, paok na po kayo, ang kasama nyo raw po ay ISAF. Ano po ba problema? Meron po bang patong sa PNP sa mga pogo na nire-raid po ninyo? Yan po yung tinitingnan. Maganda po yung ginawa ng ating bagong chief PNP, si General Romel Marbil, na imbestigahan po yung mga ganyang insidente. And actually, yung pinaimbestigahan niya po yung mga namamatay sa paligid ng Pogo Hub. Kasi hindi lang po 2 po yung namatay dito, nasa mahigit 50 po yung namatay. And, ano pong cause of death? Yung personally po, yung na-witness ko po, yung mga pinagbabaril po kaya naman ako nagka-interest na pumunta doon dahil nag-report po sa amin yung isang counterpart po natin na foreign embassy. Meron po raw silang isang Chinese national na nabuhay po after nakatanggap po ito ng 8 tama ng baril. Pinuntahan po namin ito at kahit pa paano na-interview po namin. At lumalabas na galing nga daw po siya ron sa isa sa mga Pogo Hub sa area. So parang himala na siya nakasurvive at siya po naimbestiga. So ito pong 50, sabi niyo, nasa 50 ang mga namatay dyan sa paligid. Ni-report po ba yan? Na-i-report po ba yan ng pulis? May report po kaming mga nakita, no? But yun lang nga ho, siguro hindi ho talaga natutukan ito dahil hindi ho nagkaroon ng resolution. Hindi pinupurso. Opo, wala pong na-file na kaso, wala pong mga taong lumutang Opo. Na parang may krimen pero walang resolution. So hindi talaga inimbestigahang mabuti, Yusek. Tingin ko naman po, sir, inimbestigahan dahil yung isa pong yung 2 o yung 3 pinuntahan po namin sa morgue, may mga autopsy report na po sila . So ibig sabihin, sir, napuntahan na po ng pulis ito at naimbestigahan. Yun lang siguro, baka hindi lang na i-follow up ng maigi. Matindi pala yan, para siyang mass murder, Opo, nasa record naman po ng Philippine National Police ito kasi po ang pinagbatayan po namin ng record yung Philippine National Police report. Anong period po yan, Yusek? Ang sinasabi po natin na 50 plus, last year lang po yun, hindi pa po kasama yung mga natagpuan na ngayon, itong year for this year. Last year lang po yun. Puro Chinese po yan, Yusek, ang mga victims? Sa report po kasi nakalagay po ron foreign looking ang namatay o kaya nakalagay po ron Chinese looking. Chinese foreign or Chinese looking. Okay, Chairman. Yusek, alam namin na may coordination na kayo ng PAGCOR. So naibigay na sa inyo yung listahan ng mga illegal, yung mga wala ng lisensyang Pogo. Nasa inyo na yon, Yusek? Opo, marami-rami po yun. Ka Jerry, nasa alam ko 400 plus po yun . Yung once upon a time, nagkaroon po ng lisensya pero
pinansel po nila at di na ho nag-renew. Nasa 400 po. Ang nag-renew lang po, ang alam ko 46 lang po. 46. Tapos sabi nga ni Chairman Al, 43 na lang yung operational. Dahil yung tatlo, nasuspended dahil meron din ang ginawa. So may mga na-check na kayo ulit dyan na baka nag-ooperate pa yan, yung mga yan, at yun nga yung mga nagiging illegal na pogo, Yusek? Marami pa po may mga reports po kami dumadating on a daily basis po. Marami po, halos lahat naman po operational naman at karamihan nga ho rito nasa Metro Manila, Katunying at Jerry. Andito sa Metro Manila? Apo. Apo. Nako, di dapat managot ang mga mayor dito, Yusek. Oo, tingin ko yun naman po ang direksyon ni SILG Benhar Abalos na panagutin po yung mga local government official na nagre-relax po kasi sabi niya po hindi naman po talagang basta uusbong na lang ito na parang kabuti na hindi mo alam. Siyempre dadaan po talaga sa lokal yan at mag-a-apply po ng sanitary permit o kaya building permit, mayor's permit. Lahat po dadaan sa local yan kaya imposible po na hindi raw pumalag ng local government yan. So karamihan po sa mga illegal na pogo, linawin lang natin, na nag-ooperate hanggang ngayon ay nandito sa Metro Manila? Opo, totoo po yun. Diyan po sa Pampanga, meron pa ho ba dyan, Yusek? At Tarlac? Meron pa rin? Opo. Kasing laki rin itong dalawang nauna? Pwede po nating sabihin na mga magkakasinlaki po yan. Nako. So iintayin namin yung susunod. Palagay ko nag-a-apply na rin kayo ng search warrant yan, Yusek. Opo, hindi pa naman po siguro kasi nakabaon po kami dito sa investigasyon dito sa dalawang malaking pogo hub. Mamaya po may Senate hearing po tayo. Oo nga pala, no? Budget. Nako, laki ng trabaho nyo. Akala namin nung kayo... Hindi ba pwedeng exempted muna kayo sa hearing at marami kayong trabaho? Oo. Resource person po tayo doon. Hirap tumanggi. Ongoing. Ang hirap tumanggi. Ito, yung daw hong vault na nabuksan na ba yon? Yun po, applyan natin yun kasi importante yun, Kajan and Katunying, kasi may mga, kadalasan ang laman po nun, yung mga passports, mga dokumento, yung pera. Marami po yan, 53 po yung nandito sa Porac So ang dami pong vault dyan. So, wala pa ho pala kayo na bubuksan dyan? Opo, maingat po kami, Kajer. Gusto namin pag binuksan po yan talagang transparent. Kasama po yung media, kasama po yung mga local officials, kasama po lahat. Even the AMLAC po, importante po kasama namin pag binuksan po namin yan. Kailangan pa ho ng bukod na search warrant para doon? Opo, yung magre-request po kami, motion to break open mga vault. Importante po kasi may court order yun. May ganun pa pala, hindi pa pala siya parte nung original search warrant, no, Yusek? Kailangan maging parte muna po siya nung na-search nyo, yung first search warrant po. Okay. Nalagay nyo po ron kung ilang vault po yung na-recover nyo. And then, from there, mag-a-apply po kayo ng another warrant. Para mabuksan. Opo. Gayon din po, Katunying, yung sa mga computers, kailangan mag-apply ka po ng warrant for data examination. Masalimuot pala yan, Kaya ilang volt po yan, Yusek? Ilang volt? 53 po. 53 volts. Kaya pala ang tagal ng proseso. Actually po, Yusek, ito last na lang. Di ba last weekend o Friday, nag-file na yata kayo ng kasong human trafficking laban dito kay Mayor Alice Go. Ang tanong nga namin dun ba't inabot ng ilang buwan? 3 months ba yun mula nung ginawa yung raid bago ko yun nakapag-file ng human trafficking case laban kay Mayor? Opo, kasi Katunying, ang dami pong dokumento. And then,
Pag may dokumento ka po na nakita doon, kailangan i-confirm mo po sa mga agencies kasi hindi ka po pwedeng mag-file using the document na basta na-recover mo. Kailangan i-confirm mo po sa agency para sabihin po nila na authentic yan. Baka sabihin po kasi niya, nag-fabricate ka lang ng story para maipit mo po yung pinapailan mo ng kaso. So doon po nagtatagal yung mga verification po. Pero kung at first hand doon na makuha mo yung mga dokumento, kita mo na po Pero kagaya po ng sinabi ko, kailangan po yung verification. Doon po nagtatagal. Doon pa na nagtatagal. Okay. Nako, mahabang trabaho pa. Salamat. At inabala pa namin kayo. May Senate hearing pa. At least nakapag-practice kayo ngayong umaga. Thank you. Thank you, Yusek. Thank you. Salamat po. Salamat po. Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:51. This time check is brought to you by Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Ay! Sino itong dating cabinet secretary na bago ni raid ang mga puguan yan sa Porac ay nagpapalo up pa sa PAGCOR para bigyan ng lisensya. Ganun ka magsalita. Para si Mori. Ayon sa ating bubuhay. Binabati mo natin. Kuya Arnold, balita. Magandang morning. Arnold, balita. Ano ba balita? Si Colonel Sam Belmonte. Oy, Colonel Sam Belmonte, happy birthday. Binabati ka ni General Eli Cruz at ng buong STAR, Strong Tigers Alliance of Riders. At si CJ, si NDCP President CJ Cartojano. Happy birthday. Nabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Ayon sa ating bubuwit na sumideline muna dahil kinapos ng abot mula kay Lakay. Ang huling tawag ni dating secretary sa PAGCOR ay nung April 26. Pero bago siya tumawag ay sinabi niya, "Can I call?" At ang laman ng kanyang tawag ay ang pagpa-follow up nga. Wala ba talagang pag-asa na mabigyan ni chairman ng lisensya? Sino? Clue. Kumakanta. Ano daw yung kanta doon sa sa mga puguan na signal na merong ng raid na mangyayari. Ito. Ni when wo I knew you. Akala ko yung Bibo hotdog, kaya mo ba to? Oy, baka may mga kailangan na ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga uli sa mga taga ASEA. Baka gusto niyo magpunta sa ASEA kahit na umuulan-ulan sa ibang lugar. Nako kahit naman may ambon na ganyan, sarap magbabad. Sarap mag-swimming. Sarap mag-swimming. Dahil pag umaambon, walang araw. Hindi ka masusunog. Hindi ka itim masyado. Kaya kung gusto mong pumunta doon, gamitin mo na yung all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Yun. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo pang araw-araw with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, abay pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership at mag-test drive na!
At nagpapaalala po ang PAGCOR, tuloy ang kanilang pagtanggap ng mga entries para sa PAGCOR 2024 photo contest na may temang Harvest Time. Yeah. Talagang Harvest Time. Harvest Time. Hanggang ako lang yan, July 31. Mag-submit na po kayo ng entry ninyo at sigurado hindi kayo mawawalan. 100,000 na 8 winners, tigwa 100,000 ang pamimigay dyan. At doon sa conventional category, yung gamit ay drone tsaka cellphone, ay 16 na 50,000 pesos. Yung! Kaya ano pa ang hinihintay? Sali na! Sali na! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!